Fast forward, nakalampas na pala ako nito ng immigration. Nga pala yung tinanong lang sa akin ni IO ay kung kailan yung balik ko. Tapos siningi lang niya yung travel authority. Dinagdag lang niya yung location ng workplace ko. Yun lang. So ito na nga, nahanap ko na yung boarding gate. Pagdating ko, marami na din palang nag-aantay. Tinignan ko muna saan ako pwedeng pumesto. Syempre doon ako sa gilid umupo. Yung hindi maraming tao. Nahiya kasi ako lang mag-isa. Medyo mahaba-haba pa pala yung oras, kaya nagpasa-basa na muna ako para hindi antukin. Mayat-maya nga lang, biglang may announcement na free mong check-in ang luggage, kaya grinab ko na para bawas pagod. Sip ko na din kumain na muna para matulog na lang mamaya sa biyahe. Sakto pagbalik ko boarding time na, so diretso pila na ako. Akala ko konti lang yung babiyahe kasi nga it's around midnight, pero dami din pala nag-avail ang flight na to. It's 12:40 in the morning at salamat hindi delayed yung flight. Bye-bye, Philippines! After a 3-hour flight, finally, I'm here in Suvarnabhumi Airport. From the arrivals to immigration, malayo-layo ng konting lalakarin. Nagulat nga ako dahil medyo antok pa nga ako, nakalimut na ako mag-video while on the walkway. Pagdating nga sa immigration, syempre bawal camera. So after security check and baggage claim, lumabas na din ako. Of course, tingin-tingin hanggang sa makita ko tong "Welcome to Thailand" at diretso ko na hinanap yung direction pa 4th floor. Hala, uy, tas biglang nakita ko yung pangalan ko sa isang kainan. O, palingon nga ulit. So dito na nga sa may departure area, bandang row K, makikita si Kloop. Mabait yung nag-assist sa counter. Verify lang niya yung QR code, tapos siya na nagpalit ng SIM card ko. Tchadan! Ay, before nga pala dumiretso dito sa outside gate number 7 sa may level 1, nagpapalit pala muna ako ng bus sa basement sa may train link. Yung orange na bus, dyan ako sumakay. Tawag nila ay S1 bus connecting from Suvarnabhumi Airport to Khao San Road and the historical center of Bangkok City. Unang biyahe nila is at 6 a.m. tapos yung fare ay 60 baht. So this is it, ang simula ng maraming pang templo. Ganda! Pinili ko na rin palang mag-bus kasi mas malapit yung bus stop sa guest house kaysa sa train station. Nung naglalakad na nga ako, ay bigla akong nakita itong mga kalapati sa tulay na ang cute. Tapos doon na nga sa may unahan ay may nagbibenta ng sandwich. Mukhang masarap naman kaya trinay ko na for only 20 baht. So, adika, winelcome na nga ako ng front desk receptionist. Nakaprepare na din pala yung babayaran ko at kagandahan dito sa guest house ay hindi sila humihingi ng security deposit. Nakalimutan ko palang mag-room tour kasi after kong ilagay yung gamit ko at magpahinga saglit, nag-prepare na ako papuntang King Power Mahanakhon Skywalk. Nakabook ako at 10 a.m. Nag-grab nga pala ako para mabilis. At nang makarating nga ako ay sobrang init. Ewan ko ba't pinili ko yung oras na tirik yung sikat ng araw. Grabe, sobrang taas pala ng building. So pagpasok ko nga ay QR code lang din pinakita ko. Hindi nga lang ako aware na bawal pala magdala ng bag. Nung makasakay na nga sa multimedia elevator ay nagulat ako pati mga kasabayan ko. In just 50 seconds, narating na nga yung 74th floor, which is the Indoor Observatory. Napawaw na nga lang ako sa ganda ng view ng Bangkok City. Di ko makontain kaagad yung ganda. Oh, ito na nga. Akala ko telescope. Wala naman ako makita. Etchos lang ata nila to. Pero hindi pa rin ako pakapaniwala sa 360 panoramic view. Super amazing. Siyempre, hindi sulit yung bayad kung hindi ako aakyat sa rooftop sa 78th floor. Ay, ito na nga, di ko nakita yung glass elevator. Imagine from 74th to 78th floor, hinagdan ko lang. So, fast forward, kaya pala tingin sa akin yung mga taong pababa. Andito na nga ako sa rooftop. Inuna ko muna dito sa pinakatuktok kasi di pa maraming afam. At nung di ko na kinaya yung init, bumaba na ako para maglakad sa glass bottom platform. Siyempre, walang hiya-hiya. I ask help sa staff para may souvenir. Kasi nga, ang dami nilang bawal. Binilisan ko na nga lang kasi ito si kuya, daan ng daan, nahiya naman ako sa kanya. Ay salamat nakapagtali na din sa wakas. Isang oras lang ata ako sa taas at nag-decide na akong bumaba. Tapos ako lang pala sakay ng lift attendant, diba riding solo. Syempre sinulit ko na din yung view sa elevator. Thereafter, nagutom na nga ako kaya dumiretso na ako sa Thai Taste Hub, yung katabing building. Para makabili ng food, nag-avail ako ditong card. 200 baht yung dineposit ko kasama na yung 15 baht na initial deposit. Nirecommend ng staff itong stall. Tapos Hainanese fried chicken yung in-order ko. Tumorder na rin ako ng drinks. Dito naman, may kasabay pala na free soup yung order ko. Tapos sinabi ko din pala kanina na hindi spicy kasi aware na ako na karamihan sa food nila spicy talaga. Napasarap nga ako sa pagkain pero pansin ko lang pagka makikita nila tapos ka nang kumain, kukunin nila kagad yung pinagkainan mo. Nahiya tuloy ako magtagal. After ko nga makuha yung refund, umalis na nga ako. Umuwi ako saglit. Tapos pagkahapon nga nag-decide ako magpunta ng Chinatown.
Habang nag-aantay ng masasakyan, inapakita na naman yung mga cute na kalapate. After few minutes, dumating na rin yung Grab. Medyo malayo yung guest house to Chinatown. And while on the way, nakita ko itong makukulay na bahay. Nagandahan naman ako. At ito pa, nakakita na naman ako ulit ng magandang templo. Magsa-sunset na pala nung makarating ako ng Chinatown. Mga 6 p.m. Hindi ako foodie, pero gusto ko lang mapuntahan to. Chinatown here in Bangkok is one of the largest Chinatowns in the world. From its tantalizing cuisine, colorful food stalls, and best street foods that many would highly recommend. Siyempre, naglibot-libot muna ako. Grabe naman kasi kaliwat kanan yung mga pagkain na masasarap. Nakahilera na maging exotic foods. At yung iba't ibang uri ng prutas ay sagad din sa dami. Ito pa, seafoods baka mo? Hindi ko na nga lang din alam kung anong kakainin ko. Ay, ito na nga lang pala bago ko pa makalimutan yung ice cream mango sticky rice, which is a popular Thai dessert. Matry ko na nga. Parang yung sticky rice ay lasang biko sa atin. Mas masarap na version nga lang siguro. Enjoy ko na nga muna. Kakun ka, kuya, sa masarap na dessert. Balik lakad-lakad ulit. Uy, si tatay magsisimula na ata sa racket niya. Kabila naman, may pa-explosive fireworks stir fry pa akong nakita. Actually, nakipagsiksikan talaga ako dyan para lang makapwesto sa harap nila. Ayan, tuloy nagutom ulit ako. So may nadaanan akong Thai dry noodle soup with wonton and pork barbecue. Kaya trinay ko na din. Di ko alam ba't binigyan ako nitong parang ramen spoon. Wala namang soup. Tikman ko na nga, buti na lang din hindi spicy. So ano ngang last say mo te? It's already 7:30 in the evening. Kuminang na nga yung ganda ng Chinatown dahil sa makukulay na buildings. Ngayon ko lang din napansin na hindi pa pala ako uminom simula kanina. Kaya nung nakita ko tong stall ng mga fruit juice, trinay ko na yung pomegranate. Yung katabi niya naman ay nagbebenta ng Thai coconut pancake, kaya bumili na rin ako. Dito na din ako kumain sa harap niya para feeling turista. Nang tinanong pa ako ni ate kung masarap, kaya sinabi ko oo. Dito sa panghuling video, mas natuwa ako kasi may Pinoy na dumaan at bumili rin. Sa wakas nakatapo din ako ng kababayan. My second day here in Bangkok, and today is my birthday. So nagising ako ng maaga at bumalik dun sa binilhan ko ng sandwich kahapon. Tsaka sinubukan ko na lang din magpunta ng 7-Eleven kasi malapit lang naman. Masarap din daw yung sandwich nila. Kaso nga hindi ko lang natanong ano bestseller. Basta ito yung gusto ko. Tuna salmon croissant sandwich. Tchadan! Uwi na ako. So pagbalik ko sa guest house, humingi muna ako ng mainit na tubig bago umakyat. So ito na nga pinamili ko. Unahin na natin yung sandwich. Dalawang sandwich na may crab meat. Tsaka yung nili ko sa 7-Eleven na medyo mainit-init pa. So tikman ko na nga. Wait lang, kakain lang ko. Nakalimutan ko, may yogurt pala ako sa gilid. Kaso wala akong kutsara kaya hindi ko muna kakainin. Masarap. Ito na nga, malapit nang maubos. Hindi ko alam ba't ko inamoy, pero sure ako masarap. Matapos nga akong kumain at maligo, alis na ako for my second day itinerary. Ito nga pala yung view sa labas ng guest house. Tahimik lang at safe naman. So for today's video, dahil birthday ko po, I'll be exploring the energetic city of Bangkok via the Chao Phraya tourist boat, hop on, hop off sightseeing boat. Yay! Ayan, nagpagitan na naman ng mga cute na kalapate. Ang pinakamalapit na pier from the guest house ay Pha Arthit at kaya lang lakarin ng mga 10 to 15 minutes.
Bago nga pala ako makarating ng pier, nadaanan ko itong Riverside Park o yung tinatawag nilang Frasumin Fort, which is formerly the site of a sugar factory. Ang ganda. At wala pa masyadong tao, kaya huminto na muna ako saglit. Ito na nga yung Chao Phraya River, the principal river of Thailand. It flows through the heart of the city, simula templo hanggang palasyo. Nag-book nga pala ako through Klook ng all-day river pass. Sa may ticketing office, hiningi lang ng staff yung online QR code for verification. Tapos, nagbigay na siya ng map with the attached boarding pass. Tadaan! Bali 9 piers lahat-lahat, saan pwede ka mag-hop on, hop off ng labas sa traffic. Pero dahil nga sa sobrang init, I decided not to board or depart sa lahat ng piers. Pipiliin ko lang kung saan yung may major attractions. Anim lang ata kaming sasakay. Kuya, say hi to my vlog. Charot. Approximately every 30 minutes, umaalis yung boat. Talagang nakastick sila sa schedule scheme. Feeling ko this is the first trip of the day. Kaya hindi ko muna piniling upo sa open air top deck. Dito na ako pumesto sa loob ng first floor. Parang tama nga yung nakasulat doon. You'll breathe the difference. Unang baba ko ay sa The Grand Palace at Wat Prakeo. Just a short walk from the northern gate, ito na yung bubungad sa'yo. Their rich and majestic history. Hindi ko in-expect, ang daming group tours. Wala, hindi na talaga sila natapos dumaan. Ang hirap pala maging solo traveler. Para-paraan na lang din. Ito na nga yung Wat Prakeo, often called the Temple of the Emerald Buddha. Dito na lang ako baba, hindi na ako umakyat. Hindi pa ako nangangalahati. Pero pinagpawisan na ako ng sobra kaya nagpalit na ako ng damit. Kahit saang sulok ako magpunta, ang dami talagang tao. Ito na nga yung The Grand Palace, the official residence of the Thai King since 1782, and the most famous landmark here in Bangkok. Andito na nga ako sa last stop on any tour of the palace, the museum which displays several artifacts associated with the Emerald Buddha and the Grand Palace. Dahil nga lunchtime na, my next stop is Icon Siam. Located on the ground floor is Suk Siam. It features vendors selling traditional Thai goods including handicrafts, clothing, and souvenirs. And of course, authentic Thai foods. So wakas, nakahanap ako ng pwesto dito sa loob. Ito na naman, syempre yung hindi spicy in order ko. Masarap din naman. Gusto ko sana doon sa may parang gitnang food court kumain, kaso wala na akong makitang mapestuhan. Masyado din naman maraming tao. So kanina nga bumili ako nitong bubble waffle, yung strawberry almond yung flavor. Tikman ko na kaya. Akala ko may kakaibang lasa. Para lang siyang Bavarian. Yung nilagyan ng chocolate sa gitna. Tsaka trinay ko na rin tong bestseller na Thai tea nila dito. After Icon Siam, balik river ulit ako. Wait lang, may cute na baby sa harap ko. Kanina lang nakasmell siya sa akin. Tapos nung hinarap ko na yung camera, nahiya tuloy. This time, pinuntahan ko naman yung Wat Po, the temple which is a registered World Heritage from UNESCO. These chedis are Buddha stupas
which typically contain relics. Throughout the Wat Po, there are several smaller chedi that contain ashes of royal family members. Also, these Buddha images are situated around this corridor of the big four chedis. Salamat naman, dito banda kulang ng turista. Kaya nakaluwag-luwag na din ako. Wat Po was also Bangkok's first public university. The monuments and paintings on the site were created to assist visitors learn about history, literature, and Buddhism. The most important highlight of the temple is the gigantic statue of the gold reclining Buddha. Bago nga pumasok, may bag nga pa nalagay ng footwear sa labas. This reclining Buddha measures 43 meters long and one of the largest in the world. Na-occupy na nga yan yung buong temple while resting in a peaceful pose. Also, the feet of the Buddha have a whole lot of images on the soles inlaid with mother of pearl. Para makapag-donate ako ng coins, nagpapalit muna ako for 20 baht. Within the surrounding corridor, there are 108 bronze bowls representing the 108 auspicious characteristics of the Buddha. Pinaniniwalaan nga na by donating coins into these bowls, it will bring wealth and prosperity. At itong mga coins and donations daw can benefit the monks and community para ma-maintain yung temple. Few steps away from the famous Wat Po, hinanap ko tong romantic side ng Bangkok. Bangkok Flower Market is the most voted flower markets in the world. Flowers have great significance in Thailand. Binibigay siya as an offering, gift, or lucky charm and decoration. Parang biglang naalala ko yung Mexican telenovela na Rosalinda sa dami ng iba't ibang klase ng magagandang bulaklak. Roses, orchids, carnations, smiles of marigolds, at marami pang ibang hindi ko na nga alam yung pangalan. This enchanting market offers popular flowers na binibenta in packs or bouquet for only 50 to 100 baht. So inspired by Miley Cyrus, of course, I too can buy myself flowers. This flower bouquet ay nabili ko for 50 baht or 77 pesos. Di ba ang mura? Magsa-sunset na pala, so dito na ako pumesto sa top deck. Inabagan ko talaga yung oras na to para makita ko yung Wat Arun Temple, known as the Temple of Dawn, which sits on the bank of the Chao Phraya River. This is also considered to be the most famous and photographed temple in Bangkok. Ang sulit talaga ng binayad ko. Pati pag-uwi, ang ganda ng tanawin. Ang sarap sa mata, parang ayoko na ngang bumaba. So dito na nga nagtatapos yung aking Chao Phraya Tourist Boat Tour. Kapkon ka! Dumaan na nga muna ako ng 7-Eleven. Syempre hindi kompleto yung birthday kung walang cake. Tchadan! And that's it for my birthday!